Ano po ang take niyo po sa mga ganap kahapon? May bigat ba? Ano bang masasabi niyo sa paunang testimonya ng unang witness na inilatag po ng prosekusyon? Sa tanong niyo kung may bigat, sa palagay ko, napakagaang. At di ko alam kung bakit. No? Noong araw, ina-admire ko si Attorney Lorna Capunan. Talagang bilib na bilib ako sa kanya. Pero parang she is a different person now. Nagmukhang, hindi ko alam, baka hindi ba handa or masakit ang ulo. Yung witness naman, siguro, nagtataka ako, no? Yung may mga discrepancy sa dates. Hindi ba nila napag-isipan sino ang responsible sa mga questionable dates? Nagtataka ako eh. May naalala ba kayo? Naalala nyo, there was a point na there's a document na ang date ay January 2022. Eh nung January 2022, the Vice President was not Sara Duterte. The Vice President was Leni Robredo. Hindi ba nila napapansin yung mga ganyan na small details, no? Medyo medyo kailangan talaga ayusin ng prosecution yung presentation nila dahil ang daming small details, boring siya, very technical, very full of legal jargon, nothing exciting. So mabait si Attorney Powa in saying na siguro he could have say na nagkalat na naman yung prosecution, pero sinabi na lang niya baka sakaling take a second look at your documents. Opo, Yun po attorney, doon ba sa naging paglalatag ng witness kahapon, na-establish ba kung final and executory, yun na ba ang naging pananaw sa kabuuan ng COA ukol nga doon sa kini-question nila, no? Kung pagbabatayan yung testimonya? Kasi napapansin din natin, panay naman ang pagbibigay nila ng unmodified opinion na sinasabing mataas na antas po sa pag-audit na ibinibigay po ng COA simula pa nung maupo sa pwesto ang pangalawang Pangulo, attorney? Tingin ko kaya yung yung there was a point na ang sinabi nila the end product of the funding, no, was gamot at saka pagkain, no. Ako po kasi dati nagtrabaho ako sa Office of the Presidential Advisor on the Peace Process, wala pang NTF-ELCAC noon. Yung medical assistance, health assistance na binibigay sa rebel repertory, nasa ilalim ng category ng medicine. Ibig sabihin, normal po yun. Dahil napakaraming rebel returnee na may maraming sakit dahil namundok sila. So, kumbaga, itong mga initial findings or final finding, whether initial or final yon, nakakabuti kay VP Sara. Dahil at least nakikita nila, nagtatrabaho si VP Sara, napupunta sa gamot, napupunta sa pagkain ng mga rebel returnees. Hindi napupunta sa mga maleta, hindi napupunta sa mga stadium na self-glorification. Halimbawa, may mga infrastructure doon na pang-glorify na sarili na gawa ni Mayor Juan de la Cruz Pañuare. So, ang lumalabas dito, mas nakakabuti pa eh. Yung mga findings na narinig natin kahapon sa impeachment, no? So, yun nga eh. May problema din yung COA kung yung mukhang hindi pa final dahil yung napakaraming error sa date. Pero, as to substance naman, the more they present, the more tumitibay, the more gumaganda ang image ni Vice President Sara. Opo. Kabaliktaran natin. Opo. Meron sila mga sinasabing paglabag daw doon sa Joint Memorandum Circular na inilabas po ng COA, pero hindi pa malinaw kung yun na ba talaga yung final ang kanilang desisyon. Meron bang ongoing na appeal? Kasi sa pagkakaalam ko, halos lahat siguro ng mga ahensya, opisina ng gobyerno may mga puna ang COA at pinapasettle ng COA sa kanila. At doon po sa pagtatanong, ito kasi yung lumalabas din po, attorney. May issue ba na dapat na makita ng taong bayan ukol nga po sa sinasabi nila, no? Batay doon sa naging testimonya na tanging ang pangalawang Pangulo, Inday Sara Duterte, ang meron lang confidential and intelligence fund sa ilalim ng kanyang termino nung siya ay nandoon pa sa OVP na ino-audit
tatlong vice president ang sinabanggit niya na audit po niya. Tapos parang pinagmumukan nila na si VP Sara lang ang merong confidential fund. Issue po ba yun, attorney? Masasabi ba agad na porket siya lang ang merong confidential fund, gawan agad ng issue which is in fact, hindi pa nga ano doon kung siya lang ba talaga ang may confidential fund? Kasi marami mga lumalabas na report na si VP Binay pala ay merong confidential fund noon na galing din sa Office of the President. Una-una, medyo questionable yung sinabi ng witness na yan na si Vice President Sara lang ang may confidential fund dahil nung yung audit period niya, sa audit period lang ni Vice President Sara Tapos yung memo na ginagamit niya, yung memo circular na ginagamit niya, nag-start lang nung 2015. And before that, during the time of yung 2010 to 2015, si VP Robredo yon. Noong 2004 to 2010, si Binay yon. Noong 2001 to, there was a time, si Noli De Castro pa, tapos si Gingo na. Hindi niya saklaw ng witness. He is speaking of a very short period of time. So definitely outside ng scope ng audit niya, hindi niya alam. So he's not a competent witness to say na si Sara lang ang may confidential fund. Now, another point is napakahirap paniwalaan na si Sara lang ang mayroong confidential fund. Una-una, aminado yung Office of the President na meron silang confidential fund na times 100 times bigger, 1,000 times bigger than the Vice President. Tapos halos lahat ng ahensya ng gobyerno may confidential fund. Iba lang ang tawag nila. So, nakakaduda po yung sinabing yan. So hindi dapat lagyan ng issue po doon na attorney. No, ngayon dito po tayo sa pangalan na nakalagay doon sa sinasabing acknowledgement receipt. Yung sikat na sikat pinalulutang nila na si Mary Grace Piatos na parang 70,000 pesos lang ba yun na pera, tapos iba pang mga Piatos. Nakita mo ba na mismo doon sa pagpresenta nila sa witness, pati yung witness ay talagang sinasabing mali? Kasi parang wala tayong, di ko lang alam, sa inyo pong obserbasyon po, attorney, kung nanggaling ba mismo sa bibig ng witness na questionable yun, or parang alam na niya na kalakaran na po, lalo na pagdating po sa paggamit ng confidential or intelligence fund? Kalakaran na. Yung gumagamit ng alias, talagang nung araw pa yon. Dahil dati ako mismo, I can testify, nung I was in that Office of the Presidential Advisor on the Peace Process, which is the predecessor of NTF-ELCAC. Yung pagka hindi ka gumamit ng alias at kapag hindi mo pinalitan regularly, delikado ang buhay ng informant. Yun po ang nangyari sa buhay ni Kya Hector. If you remember, Leopoldo Maliwanag. Hindi napalitan ang kanyang alias na Kya Hector. So na-identify siya. Tapos ano nangyari sa kanya? Pinatay siya, di ba? Nung nag-leak out na yung identity niya. So, yung kalakaran na talaga na gagamit ka ng Mary Grace Piatos o kung ano man na nom nigger yon or kung ano man na alias, dapat alam ng COA, dapat ng witness yun dahil yung sinasite niya mismo na 2015 Joint Memorandum Circular, mayroong provision doon about the use of about the importance of confidentiality na hindi dapat ma-expose sa danger yung informant. Using that very source document na sinite nila. So definitely non-issue yan at hindi lang non-issue. Delikado sa buhay ng informant dahil pag ni-reveal mo kung sino si Mary Grace Piatos, kung sino man siya, delikado buhay niya. Opo. Attorney, obligado po ba, lalo na yung Office of the President na siyang pinuno sa executive natin, na dumipensa kahit noon pa dito sa paggamit ng confidential and intelligence fund sa ilalim ng kanyang mga ahensya po, considering kung ito po'y kalakaran? Kumbaga, meron ba silang, sa tingin niyo po, meron ba silang obligasyon ukol nga po dito? Kasi
Ang tagal na pong kini-question itong Mary Grace sa Piatos na ito, pero pagkakausapin mo yung nasa security sector, yung mga nakakaalam, baka for sure nga dyan sa Kamara at sa Senado, alam nila kung paano ginagamit yung mga confidential funds for sure sa haba ng panahon po. Pero bakit parang nagsusolo flight na lang itong OVP, nung panahon na secretary pa ang Pangalawang Pangulo ng Education, sila lang yung talagang nagdedepensa dito, attorney? Obligasyon ng Pangulo na idepensa hindi yung particular person, kundi yung the purpose of confidentiality for the safety of the life of the informant. Tapos sa tax naman, para maengganyo magbayad ng tax mga tao. Tapos sa business sector naman, para maengganyo mag-invest ng mga investors. Kung hindi niya ipoprotect yung confidentiality, edi baka wala na magbayad ng tax o baka wala na mag-invest. At saka baka patayin mga informants sa counter-insurgency. No? So yun, importante ipagtanggol ng institution ng Office of the President lahat ng mga nasa ilalim niya ang poprotektahan yung confidentiality ng informant, hindi yung office, hindi yung personality, hindi si Sara Duterte ang pinoprotektahan dito. Ang pinoprotektahan dito yung informant, yung buhay ng informant na nagbigay ng information tungkol sa insurgency. At saka yung taxpayer, para gayahan yung mga taxpayers naman, para ganahan sila magbayad ng tax. Otherwise, maraming hindi magbabayad ng tax. At saka sa investors, para ganahan sila mag-invest. Otherwise, babaksak ang ating investments. Opo, patungkol naman po doon sa threat, attorney, may kukonsidera bang national security concern kung bubusisiin nila ng husto itong patungkol sa confidential, paano ba yung proseso ukol dito, ang confidential and intelligence fund po? Yes, national security concern yan. Lalong-lalo na sa DepEd pa si VP, no? Dahil sa schools nagre-recruit yung terrorist organization na binasagan ng terrorist organization under international law, no? Yung Communist Party of the Philippines, yung New People's Army, yung National Democratic Front, nagre-recruit sila sa schools. Kaya concern ng DepEd yon. The national security concern. So importante ang proper use of confidential funds sa anti-insurgency in schools, in educational institutions. Attorney, ngayon nabuksan na po itong issue ng transparency at yung sinasabi po ng kanilang witness kahapon na dapat talaga stricto na i-implement kung ano yung nakasaad doon sa Joint Memorandum Circular. Nakikita nyo na po ba na mas maraming mako-question ngayon dito? Lalo na yung pinag-uusapan dati pa na liquidation by certification po, attorney. Definitely po, mas lalo na, no? Dahil sila na mismo nagbukas ng ganyan na interpretasyon, delikado sila. Halimbawa, gamitin natin yung interpretasyon ni Congressman Chel Jokno. On your first day of office, dapat bubuksan na yan. So, sila mismo, on their first day in office as a public servant, kahit sabihin mo, way back 2007 pa yun, or sila, mas maaga pa nga sila, 1990s, dekada 1990s, nasa na sila, nasa gobyerno, bubuksan lahat yan. So, tatalbog pa balik sa kanila yon. Dahil yung kay VP Sara, habang binubuksan, mas lalong gumaganda ang image niya. Yung iba naman sa congressman, pag binuksan mo lahat yan, yung mga liquidation by certification, ang daming mauungkat dyan. Halos walang mauubos ang buong kongreso kung gagamitin mo that interpretation. Yung interpretation nila against VP Sara, pag ginamit mo against the corrupt, ubos sila. Tingin ko, yan ang mangyayari.